Then copy lang natin yung right side. Then i-interchange natin yung x and y, wherein yung y magiging x, then yung x magiging y. Then mag-solve na tayo for y. So bali apply mo na dito yung sa may linear equation na properties. Diba, nililipat natin, tinatranspose, magiging pagkapalit nyo ng sign, then equals natin sa negative 3y, then solve for y, sabi natin. So kailangan natin mag-divide both sides ng negative 3. So pag iwa-iwalay mo yung term kung gusto mo, or basta pwede na yung ganyan para hindi ka mahirapan. So ano ba yung x over negative 3? That is negative 1/3 x. Then yung negative 3 divide negative 3, that is positive 1. So ito na yung magiging y natin, or ito yung magiging f inverse of x natin. Okay, gets? Pero ang kailangan kasi natin guys is prime. So ibig sabihin derivative na itong inverse. So kung ito yung inverse natin, ano ba derivative na ito? So pag derive natin ito, tama ba yung pagkakalagay ko? Basta ganyan, pwede na yan. So derivative nya, so ano ba derivative ng 1/3 x, negative 1/3 x? That is negative 1/3. Then derivative ng constant is 0. So 1/3 na lang sagot, negative 1/3. Ito yung final answer. Siya ginagawa. So number 2, let's say meron tayong ganun pa rin yung formula ay yung given, negative 2x plus 3. So basically ganun pa rin gagawin, kunin mo inverse, then hanapin yung derivative. So basically gawin ulit natin yung format na ganito. So gawin natin tong y, then copy natin to, interchange yung x and y, magiging x, magiging y, then solve for y. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng x, yung plus 3 magiging minus 3 pag nilipat, then copy natin yung negative to y, then solve natin by negative 2. Divide both side by negative 2. So ito guys, yung x over negative 2, that is negative 1/2 x. Then yung negative 3 over negative 2, that is positive 3/2 equals y, or ito na yung magiging inverse ng x natin. Then kukunin natin derivative na ito. So ano ba yung derivative ng inverse natin? So that is derivative ng negative 1/2 x, that is negative 1/2. Derivative ng constant is 0. So ito yung magiging final answer. So pahirapan natin, joke. Pero ganun lang siya ginagawa guys actually pag inverse, diba? Gets natin yan. Pero may formula daw. Wait, tingnan natin yung formula. Tama ba yung formula? May formula kasi nakalagay. Like, ganito yata. Pero ganito yung format na pag-solve natin. Pag kukunin mo yung prime na ito, ganito daw. Ewan kung totoo, kung fake news. Kumbaga, derivative tapos inverse. So, ganun pa rin. Kukopyahin na pa rin lahat to. Dito ka na lang. Diba? Kasi kung ito yung gagawin mo, kunyari ito, sige, try natin dito. So, yung f inverse natin, alam natin na ito siya. Diba? Inverse. Tapos, derivative na ito, guys. Kumbaga, magkakaroon ka ng 1 over. Yung derivative na ito kasi, that is negative 2. Tapos yung inverse natin, masyadong mahaba, mas magulo to. Negative 1/2 x plus 3/2. Ewan, magulo.
Basta ganyan siya ginagawa. Dito tayo sa number. Sa ibang given. So, kunyari ganito naman. Number 3. Like, f of x is equals to the square root negative 2x minus 3. So, syempre guys, kailangan muna kunin yung inverse na ito bago mag-derive. Ito nang ginagawa dito. Pero ganun pa rin yung process actually. So, gawin natin tong y equals square root ng negative 2x minus 3. Then, interchange natin yung x and y. So, magiging x. Then, equals. Karoon tayo dito ng square root ng negative 2y. Then, minus 3. So, dahil mag-solve tayo for x, ay for y, tanggalin natin yung square root na ito by squaring both sides. So, square natin both sides. So, magkakaroon tayo ng x squared equals, ito makakancel na. Then, magiging negative 2y minus 3 na lang. Then, solve for y, lipat natin yung negative 3. So, magiging x squared plus 3 siya equals negative 2y. Then, divide natin both sides by negative 2. So, lahat ng terms i-divide natin. So, yung x squared over negative 2, that is negative x squared over 2 or 1 half. Pwede siyang maging 1 half kung gusto mo. Kung hindi ka sanay sa ganito. Then, positive divide negative is negative. Then, 3 halves equals yung y natin. Or ito yung magiging inverse ng x natin. Pero hindi pa ito yung tamang final answer kasi kailangan derivative. So, basically, i-derive natin to. So, remember ito guys, na negative x squared over 2. Same lang siya ng negative 1 half x squared. So, i-rewrite lang natin to ng ganitong format kung nalilito. So, ito yung inverse natin. No? So, kunin natin derivative na ito. So, ano ba yung derivative ng negative 1 half x squared? So, apply mo yung rule ng power rule. So, 2 times itong negative 1 half, that is negative 1, diba? Masundan? Diba negative 1 times yung x, babawasan mo yung exponent nya. So, bali magiging negative x. Hindi naintindihan niya ito. So, bali guys, pag nag-derive tayo na ito, magiging negative 1 half times yung exponent, then yung x, yung 2, babawasan natin ng 1 kung naalala yung pag-derive. Then yung sa constant, 0 na yung automatic. So, ano ba yung negative 1 half times 2? That is negative 2 over 2. Then x, yung 2 minus 1, that is 1. So, ano ba yung negative 2 over 2? That is negative 1 times x. Or pwede natin sabihin na negative x yung magiging derivative ng inverse natin. Ano siya ginagawa?